Si Winston Churchill ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1874 sa Blenheim Palace, Oxfordshire, England at pumanaw noong Enero 24, 1665. Siya ay isang kilalang politiko, estadista, manunulat at lider ng militar at itinuturing bilang isa sa pinakamahalagang lider ng ika-20 siglo, lalo na sa kanyang pamumuno sa ikalawang digmaang pandaigdig. Narito ang kanyang buong kasaysayan. Maagang buhay at edukasyon, ipinanganak si Churchill sa isang pamilyang aristokratiko. Ang kanyang ama, si Lord Randolph Churchill, ay isang prominenteng politiko at ang kanyang ina naman, si Jenny Jerome, ay isang Amerikanang sosyalita. Bagamat nagmula siya sa isang mataas na uri ng lipunan, si Churchill ay nahirapan sa kanyang pag-aaral. Hindi siya mahusay sa mga paaralan at nakaranas ng mga mababang grado, ngunit naging masigasig siya sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan at mga akdang pampanitikan. Matapos ang ilang pagkatalo sa kanyang mga pagsusulit, pumasok siya sa Royal Military Academy Sandhurst at natapos ang kurso sa loob ng 1 taon. Pinili niyang pumasok sa British Army kung saan nagsimula ang kanyang karera bilang isang opisyal. Simula ng politikal na karera noong 1900, si Churchill ay nahalal bilang Member of Parliament, MP, ng Conservative Party. Nang maglaon, naging bahagi siya ng Liberal Party at nagsilbi sa mga posisyon sa gobyerno tulad ng First Lord of the Admiralty noong 1911, kung saan pinangunahan niya ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Britanya. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya sa mga mahahalagang hakbang sa pagpapalakas ng militar. Bagamat mahirap para kay Churchill ang patuloy na paglipat ng mga partido mula sa conservative patungong liberal at bumalik muli sa conservative, ipinakita niya ang hindi matitinag na dedikasyon sa paglingkod sa bayan. Ikalawang digmaang pandaigdig, si Churchill ay pinakakilala sa kanyang pamumuno noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1940 siya ay naging Pangulo ng United Kingdom sa kabila ng matinding pagsubok ng bansa dahil sa pag-atake ng Nazi Germany sa buong Europa. Siya ay nagpakita ng matinding katapangan at sa kanyang mga tanyag na talumpati tulad ng "We shall fight on the beaches at never in the field of human conflict" was so much owed by so many to so few. Pinatibay niya ang moral ng mga Briton laban sa banta ng Hitler at ng Nazi regime.